Hi guys! Nasubukan mo na ba gumawa ng gourmet tuyo? Naku, napakadali lang pala itong gawin at simple lang yung mga sangkap na kakailanganin. Perfectong pangregalo, pang-stock na ulam sa bahay, o kaya naman pang negosyo. Kaya naman kung interesado ka, gusto mo ring matutunan kung paano ko niluto, halika na't panoorin mo hanggang dulo, tara't umpisahan na natin! So una, meron ako ditong worth 300 pesos na tuyo. Siguro nasa 1 1/4 ang kilo nito. Prituhin lang natin yan saglit. Huwag natin itong piprituhin ng matagal para hindi tumigas ang laman ng ating mga tuyo. At kung mapapansin nyo, konti lang yung mantika na ginamit ko dahil hindi ito kailangan na i-deep fry ang ating mga tuyo. Dahil kasi pag nasobrahan to ng mga luto, gaya ng sinabi ko, ay titigas po yung laman ng ating mga tuyo. At kung plano nyo itong negosyo, mas okay kung meron kayong suki sa palengke o mabibilhan ng mga tuyo para mas malaki ang discount niyo at mas makakatipid kayo. Once na napito na natin lahat ng ating mga tuyo, ay lilinisan natin to ng mabuti. Tagalin natin ng kaliskes at ibang part na hindi natin kinakain. Lalo-lalo na yung bandang tiyan dahil mapait ito. At sa akin kasi hindi ko na tinanggal yung pinakamalaking tinik dun sa loob ng ating mga tuyo para magandang tignan pa rin pag nilagay natin to sa container. Pero depende rin sa inyo kung gusto nyong i-flakes o tanggalin yung pinakamalaking tinik sa loob nito ay okay din naman. Once nalinisan natin lahat ang ating mga tuyo, ay prepare na natin ang mga iba nating sangkap na kakailanganin. Kailangan natin dito ng carrots, green olives, pickles, garlic, red chilies, or labuyo. Sa maiit na kawali over medium heat, ay ilagay na natin ang vegetable oil, mga 1 liter ang ginamit ko dito. And then kapag mainit na, isunod na natin ilagay ang mga sangkap na na-prepare natin. At hayaan lang natin maluto for at least 2 minutes. After a minute, pwede na tayo maglagay dito ng laurel leaves at maglalagay na rin tayo dito ng whole peppercorns at hayaan muna natin yan uling mag-simmer for at least another 1 minute. And after a minute, pwede na tayo maglagay dito ng ibang pampalasa kagaya ng asin. At ang sikreto para mas masarap at mabango ang ating gourmet tuyo ay maglagay na tayo dito ng paprika. Para may konting anghang pa rin ay naglagay na rin ako dito ng konting pamintang durog at ng chili flakes. Pero yan optional lang, pwede namang hindi nyo lagyan kung ayaw nyo na masyado manghang. And then para pambalanse ng lasa ay naglagay na rin ako dito ng asukal. Haluin lang natin yan at hayaan muna natin yan kumulo. At para naman tumagal ang shelf life ng ating gourmet tuyo ay maglagay na tayo dito ng vinegar o suka at hayaan lang natin yan kumulo. Once kumulo na, haluin lang natin muli at simmer lang natin yan over low heat for at least 2 minutes. After few minutes sa pagpapakulo ay okay na to. Ihiwalay natin yung mantika sa mga aromatics at hayaan muna natin lumamig ang mantika bago natin i-transfer sa ating mga lagayan. Sa packaging naman ay gumamit lang ako ng maliliit na garapon na may takip kagaya nito na nabili ko lang online. Nahugasan at napakuluan ko na yung bahagya para ma-make sure na malinis ang gagamitin nating garapon. And then naglagay lang ako ng tuyo at aromatics sa loob nito. Sa pagpapackaging ay depende sa inyo, kung ibibenta nyo ay bawasan nyo na lang ang ilalagay nyo. Sa akin kasi pang-stock lang namin sa bahay at yung iba naman ay pamimigay ko. Tips lang sa mga gustong magnegosyo ng gourmet tuyo, make sure lang na marunong po kayo mag-costing dahil dito nyo malalaman kung magkano na ilabas nyo na puhunan at kung magkano kikitain ninyo. At ang isa pa dito, mas okay kung meron kayong suki na mabibilhan ng mga tuyo para mas malaki ang discount ninyo. At para mas gumanda ang ating packaging ay pwede kayo maglagay ng sticker depende sa nais ninyo. At para naman safe ang ating gourmet tuyo ay pwede kayo maglagay dito ng cap seal o yung pinaka-plastic sa pinaka-lid ng ating bote.
Paalala po pala, kapag vegetable oil ang ginamit natin, kapag nilagay natin to sa ref, may tendency na mamumuo o yung tinatawag nating matutulog yung mantika. Pero kung gusto nyo naman tong ilagay to sa ref at may konting budget naman at gusto nyo mas healthy, pwede kayong gumamit ng canola oil o kaya naman olive oil. At ang kompletong listahan ng ating mga sangkap ay nasa dulo po ng video na ito. At kung umabot ka sa part ng video na ito, ibig sabihin nagustuhan nyo po ang recipe natin for today. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat! O diba, ganun lang kadali at kabilis gawin ang gourmet tuyo. Pwedeng pang stock sa bahay, pang regalo o kaya naman pang negosyo. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye! Sarap. Sarap pa.